Hello po, good morning ulit. Welcome po sa part 2 or sa continuation of a Tagalog tutorial video on how to apply for an ombudsman clearance. So again, part 2 po ito, continuation. Yung part 1 po nito, ilalagay ko po yung link sa description sa baba. So dun po sa part 1 na discuss na po doon yung mga requirements at saka yung mode of payment. Now, before we proceed po dito sa number 3, yung how to send the requirements, may konting babalikan po tayo dun sa requirements. So, other than the 3 main requirements, na yung number 1 nga po, yung duly accomplished application form, number 2, photocopy of valid ID, tapos yung number 3, yung payment, may pang-apat po, which is optional. Ito, required only if there is a need for further verification by the Office of the Ombudsman. So, ito po yung 1 photocopy of service record. So, dito po sa question number 7, makaklarify po yung tungkol sa service record. So, ang tanong po dito, how will the applicant know if he needs to submit a service record? So, ang answer, the office processing the application will contact the applicant either through email or by phone as indicated in the application form. If the applicant failed to provide a contact detail, the application will not be processed. So, dun po sa application form, make sure na may email po at phone number, lalo na kung hindi kayo nag-include ng service record dun sa mga requirement para makontak nila kayo in case kailangan po ng service record. So, what is the purpose of submitting a service record? Answer, in instances that the applicant has a namesake, the office will use the service record in verifying the identity of the applicant. Another question, can the applicant submit his service record with the application form even before he is requested by the office to submit it? Answer, yes. The applicant may attach the duly accomplished application form, a copy of his service record, or send it via email at ito po yung yung email address. The service record will help the verifier in reviewing the application for clearance. Now, yung sa akin po, sinamahan ko na agad ng service record kasi sabi nga po dun sa napagtanungan ko sa post office, matagal daw po bago dumating yung ombudsman clearance. Tapos, what more kung kailangan ka pa nilang i-kontakin o i-email o tawagan, hindi lalo pong magtatagal. So, in my case po, ako to be sure, sinamahan ko na po agad ng service record. So, nasa sa inyo po yun kung gusto nyo isama yung service record sa mga requirements. So, at this point, i-consider na po natin lahat itong 4 na requirements. Duly accomplished application form, photocopy of a valid ID, the payment, and photocopy of the service record. Now, how are we going to send these requirements to the Ombudsman Office? Bale, itong option B po ang finalo ko, which is downloading and accomplishing the application form and sending it together with all the requirements and proof of payment via regular mail or private courier. So, ako nag-private courier po para mas mabilis. So, gumamit po ako ng prepaid envelope. I availed the service of JRS Express. So, hindi po ito paid advertisement ng JRS Express. I was just informed na dito po, pwede kong i-trace papunta at pabalik yung mga documents. Now, I know very basic din po ito, but please allow me to explain this in details. So, dalawa po yung pouch or plastic envelope.
plastic pouch na gagamitin. Ito po yung isi-send sa Ombudsman Office. Ito po yung babalik sa inyo. Ito po yung prepaid. Itong address po na to, nakuha ko din po ito dun sa website. Ayan po, piliin nyo po dito yung pinakamalapit sa inyo. So ako, ito pong central office, yung ginamit ko na address. So sa first pouch, yung sender kayo, yung recipient, ang ombudsman. Dito po sa second pouch, the reverse, yung sender, yung ombudsman, ang recipient po kayo. Pasensya na po, medyo na may mental block ako. Wala pa kasi akong tulog. Antok na ako. Anyway, I can continue this. So, pakiayos po yung pagkakasulat ng mga address. Nung ako po medyo nahirapan ako kasi ang kapal po ng sulat ng marker na ibinigay sa akin. And may mga pictures po ako nito kasi nung bago ko po ito i-send, I was thinking na baka abutin din ng mga months bago ko ma-receive kahit na nag-private courier na ako. I want to have a proof sa HR namin na nag-send na talaga ako ng application. Kaya marami po akong pictures ng mga ginamit ko. Good thing na gamit ko po dito. So, pag iiwan nyo na po itong first pouch sa JRS Express, 5 po bale yung magiging laman nito. Ano po yung 5? Yun po yung 4 na requirements, tapos yung pang-5 po, itong mismong second pouch. Sisilid po, ilalagay din po dito sa loob ng first pouch. Nung ako po, para hindi malukot yung mga, yung mga requirements, lalo na yung application form, inalaw po nila ako na isama na din yung isa sa mga folders ko. Tapos nung matanggap ko po yung ombudsman clearance, kasama pa rin yung folder ko na nandito po. Yung folder ko at saka yung ombudsman clearance. So ulitin ko lang po yung magiging laman nitong first pouch. Number 1, a duly accomplished application form. Number 2, photocopy of valid ID. Number 3, postal money order. Nandito sa labas o napicturean pa. Number 4, photocopy of service record. And number 5, itong second pouch. I-fold nyo po ng maayos at isilid nyo dito. Isama nyo po dito. I will show you na rin po itong resibo. So, 145 po yung bayad sa JRS Express. So, 145 plus yung sa postal money order na 150 plus yung 41. Din sa postal money order na bali 191 po yun, plus natin sa 145, bali 336 po lahat. So sa upper right corner po nitong waybill o nitong resibo, meron pong tracking number at saka 2 BC. Nakalimutan ko na anong ibig sabihin ng BC. Pareho lang po yung tracking number. Magkaiba po yung BC. Mga 3-digit numbers lang po ito na magkasunod. So, magtanong po kayo, you will be given an instruction to download the JRS app o kaya po pwede rin gamitin nyo itong QR code. So, pagka-download po ng app, ganito po yung makikita nyo. So, i-input nyo po dito yung tracking number. Tapos, yung unang BC, it is used for tracing the documents papunta sa ombudsman clearance. Ako na-trace ko po talaga nung papunta. Mga 5 steps po siguro yun. Sinubaybayan ko po nun. Tapos, na-stop muna ng ilang days during the processing of the documents bago may lumitaw dun sa isang tracking. Yung tracking po na the same tracking number, magkaiba lang po yung BC. Magkasunod lang po yung number para doon sa second BC. Tapos, na-trace ko din po pabalik. Siguro mga 2 steps lang out of around 5 steps. Tinigilan ko na po muna. Kasi po, I was very busy then. Medyo nakalimutan ko nga po. Kaya after few days, I received a call from JRS Express.
Akala ko nga po Lazada delivery. Tapos sabi nga po, ombudsman clearance. So, syempre, ang saya-saya ko kasi halos ano lang, more than 2 weeks lang. Okay, so ganito po. Ito po yung picture ng ng ombudsman clearance. So, it took me only 17 days to receive this. So, 17 days po kasi I sent the requirements on July 27, 2022. And then I received the ombudsman clearance on August 13, 2022. Itong dalawang dates po na to na naka-yellow, itong August 5 and August 9. Ito po yung August 5 po, bali ito yung pinaka-cut off dun sa clearance ko. Tapos, ito po yung issuance. So, ganito po yung ibig kong sabihin. So, yung August 5 po, naka-indicate dito sa clearance na that I have no pending criminal and administrative cases with the Ombudsman Office as of August 5, 2022. Tapos yung issuance date po, August 9. Kaya po, if I will start counting, syempre dito sa 28 hanggang dito sa 13, 17 days lang po talaga. Mabilis na po yun compared to the others na umaabot ng ilang months. So, I really hope po na kapag kayo na yung nag-submit ng mga application, ganito din po sana kabilis or mas mabilis pa. So, please, kung na-receive nyo na po yung mga ombudsman clearance nyo, paki-comment naman po sa baba kung ilang days po or how long or how short, how fast did it take before nyo natanggap yung ombudsman clearance niyo po. So, sana po talaga nakatulong po ito sa inyo. If nakatulong po, paki-like and subscribe naman po. Please, malaking tulong po ito sa akin. Pag nag-like and subscribe po kayo, it will help me maintain this channel or to continue this channel. Actually, plano ko pong gumawa ng video, syempre yung related dito, halimbawa yung pagkuha ng mga government issued IDs. Pero yung talaga pong related dito, yung sa online application, yung sa land bank, susubukan ko po ulit yon. Syempre, hindi na clearance para sa akin. I have this friend na tutulungan ko pong mag-apply for an ombudsman clearance. So, gagamitin ko po yung mga online para pag na experience ko na yon, masishare ko po dito sa channel na to. So, please po, paki-like and subscribe po. Pag nag-like and subscribe na po kayo, I really wish good karma po sa inyo na mapabilis yung na maging mabilis at maayos yung pag-asikaso nyo ng ombudsman clearance. So, please, paki-subscribe po at maraming salamat po kung magsusubscribe po kayo. Thank you po talaga. Ito pong mga frequently asked questions po na ito with answers. Hanggang 30 po ito na clarifications. Malaking tulong po ito. Kaya I'm planning to make a separate video po para may discuss ko po ito lahat on a separate video. Malaking tulong po kasi sila. So, kung may mga questions po kayo, pagkasulat po sa comment sa baba. I will try to answer them kung kaya ko po. So, remind ko lang po kayo na part 2 po ito. Yung part 1 po, yung link ilalagay ko sa description sa baba. So, please paki-like din po yung part 1. Kasi alam ko medyo may mga nainis po kasi na hindi natapos yung video doon na may karugtong pa. So, please paki-like din po yun. Paki-like po ito. Maraming salamat po. And in both part 1 and part 2, I will put the link po sa description sa baba. Yung link po nung application form, yung link nung ombudsman website, at saka yung link po dun sa mga frequently asked questions and answers. So again, thank you so much po. Please like and subscribe po. Maraming salamat po sa pag-like at pag-subscribe. Have a great day po. And bye-bye. Thank you so much.